Good morning guys! Welcome back to our vlogs. And ito rin yung first time na maglo-long drive kami na gamit to si Red. Stretch muna tayo guys at tagal nating nakaupo. Si Jeff washroom muna siya. My favorite season, fall season. Dito na kami guys sa Krispy Kreme. Good morning guys! Welcome back to our vlog. So we are here at Costco at nagpapagis kami dahil pupunta kami ng Edmonton. It's a last minute trip, biglaan lang. And isasama namin kayo sa aming travel. And ito rin yung first time na maglo-long drive kami na gamit to si Red. For how many months na nga ba to sa atin? Start April, May, June, July, August, September. So, 5 months after 5 months na nasa amin to si Red. So, supposedly last August kami dapat maglo-long drive kaso parang mas nagustuhan na lang namin na mag-fly going to Vancouver and then side trip sa Victoria and Seattle. So, today, na-push natin na mag-long drive gamit to si Red and para matest na rin natin, di ba? Even though parang 5 hours and a half ang layo from Edmonton to here, at least matetest natin, di ba? Last travel namin sa Edmonton, I think 3 or 4 years ago pa. Ang gamit pa namin nun si Tribute. Sobrang thankful kami din sa sasakyan namin yun kasi marami kaming travel memories na nagawa gamit yung sasakyan na yun. Kasi nakakapunta pa kami sa Moraine Lake, Calgary, and then Edmonton. So, ngayon, nagamit natin to si Red. Marami na tayong gagawing mga travel memories, di ba? So marami kaming nadadaanan guys na mga police cars na nakaabang, nagche-check ng mga speed ng dumadaan ng mga sasakyan. Etong yung truck na nahuli, ang bilis ng takbo niya, nag-overtake sa amin nasa 110 lang takbo namin Biglang hinabol siya ng police. 'Di ba? Akala namin din nahabulin kasi yung
police car na yun, nandun pa yun sa kabilang ano eh. Ano tawag doon? Kabilang ibayo pa. Hindi. Ano? Parang Nakaabang na siya pero malayo na. Diba nagpasa na natin? Pasan niya na yung ano eh. Yung police car eh. Oo. Ang bilis niya talaga, grabe. Ayun, hinabol siya ng police. Kaya talaga kailangan pag nagta-travel, watch your speed talaga kasi hindi mo malaman baka mamaya nakatago lang yung mga police cars dyan. Eh, pag nagka-penalty ka, nagka-violation ka, malaking halaga din ng babayadan. Kaya, follow the rules, diba? So dito kami guys nag-stop over sa may Lloydminster para magpagas, washroom, mag-stretch, and mga 2 hours and 45 minutes na lang nasa Edmonton na tayo. Stretch muna tayo guys at tagal nating nakaupo. Si Jeff washroom muna siya, and then after niya mag-washroom, diretso na kami sa biyahe. Hindi na kami kakain dito. Last time kasi nung nagpunta kami dito, kumain kami sa A&W, dito lang yung across dito sa Shell para sa breakfast. Nag-breakfast naman na kami, so hindi na kami kakain. Last time kasi hindi na ako nagba-vlog noon dahil ako nun, nag-study. So focus muna sa study ng mga panahon na yon. So ngayon, vlog natin yung ating travel journey for the memories. Success? Success. Kaya malinis siya eh. Malinis nga. Yeah. Ito yung A&W yung kinain natin last time. Diba? Pero ano? 4 years? 3 or 4 years. Yeah. Ano ko? Patago mo to? Oo nga. Ano yan? Kinabit mo yung ano? Oo. Pang protector. Sa mga bugs. Yeah. Effective ba? Oo. Effective. Nakaharap. Oh. Ito rin yung first time na magta-travel ako after my LASIK eye procedure or surgery. And so far, sobrang talagang life-changing talaga yung experience ko with LASIK. Kasi sobrang talaga clear and malinaw talaga. 20/20 vision na tayo ulit. And yun, natutuwa lang ako. Kasi dati nakasalamin ako lagi pag nagda-travel or contact lenses. Ngayon, 20/20 vision na ulit. Kaya, happy ako. Wala na yung pula dun sa left ko. Natanggal din siya guys mga after 1 week ng continuous na yung susundin mo talaga yung aftercare surgery, yung maglalagay ka ng eye drops every 4 hours. May eye drops ako every 4 hours. Ano pa ba yung isa? Every 2 hours and then 1 hour. Yan. So kailangan sundin yun para mabilis gumaling or mag-heal yung procedure or yung surgery. Kaya, so far, natutuwa talaga ako. Pero medyo, pa din ako, alalay ako sa pa din ng pag-use ng computer. Lagi akong nag-take ng breaks in between. Yan. So, nakikita ko na yung mga signage. And then yung mga, basta yung mga kapaligiran, it's so clear now. Diba? Oo. Kailangan na mag-shades. Maaraw na. Maaraw na dito sa Lloydminster. Kasi dun along the way kanina, may foggy, may part na foggy, may part na mainit. Yun. 2 hours and 39 minutes na lang nasa Edmonton na tayo. Nasa Saskatchewan border. Yes. So, nagpass na tayo dun sa Alberta-Saskatchewan border. So, andito na tayo sa Alberta side ng Lloydminster. So, welcome to Alberta!
Update guys, so we are finally here in Edmonton. Ano, kumusta ang driving? Smooth. Dati pa naglo-long drive kami, lagi kami kinakabahan kasi ang gamit namin lumang sasakyan. So ngayon, ano na tayo, panatag na tayo. Na kahit na mag long drive tayo so meron tayong panlaban sa daan, 'di ba? Kasi bago yung ating sasakyan. After how many years nakabalik ulit kami dito sa Edmonton, medyo nakapanibago. Para lang din siyang Saskatoon, 'di ba? So 23 minutes na lang at malapit na tayo sa hotel. Hopefully makapag-check-in tayo. If not, kakain muna kami. Syempre, saan tayo kakain? Seafood City. Seafood City. May nadaanan kaming construction, so yung ibang part may traffic. Pero malapit na kami sa hotel namin. So finally, andito na tayo sa ating hotel. Hindi ako nag-drive guys kasi I'm so sleepy. Siya nag-drive. Oo, ayaw mo lang. Sa pag-uwi na ako magda-drive. Dito na tayo. Yung mga leaves nagpo-fall na kasi it's officially fall. My favorite season. Fall season. So, dito na tayo sa loob ng lobby guys ng hotel and pwede na daw tayo mag-check-in. So, kinuha lang ni Jeff yung gamit namin para ilagay na namin sa room namin. Yeah. Ticket. Hindi na yata kailangan. Yaba. Nice. Pasok. Outfit check. Pupunta na kami sa Seafood City guys. Lapit lang pala sa hotel namin. Pwedeng lakarin, 7 Oo, minutes. si Grace lang ang tamad maglakad. Kaso, sabi ko, para diretso na kami sa next destination namin, hindi na kami babalik, diba? Diretso na. Ito na ang Seafood City. Yung pinapangarap namin sa Seattle, natupad namin dito sa Edmonton. Hindi Jollibee. Seafood City. Ang bango. Sama? Ay, hindi. Seafood naman. Seafood? Sige. Ano mo yung... Ayun na, may mga ganun, no? Hindi mo na tayo? Tingnan natin muna.
Eh, 4 pieces, ano? 4 pieces. So, dito na kami sa loob, guys. Naka-order na rin kami ng food and then kain na kami. Gutom na. Kanina, wala pa kaming kain. Simula na umalis kami nilang bahay. So, tapos na kaming kumain, guys, sa Seafood City. So, mission accomplished tayo kasi finally, from Seattle pa lang gusto na talaga namin puntahan yun. Kasi, yung sa Seattle kasi na Seafood City, meron silang Chowking, tsaka Red Ribbon, if I'm not mistaken. Dito wala sila nun. Yung mga grill lang. Pero, masarap naman talaga yung grill. Talagang pang lasang, lasang Pilipinas. Daming mga Filipino, food, and then yung mga products, yung mga desserts, ang sarap. So, busog na busog kami, guys. So, pupunta kami ngayon sa West Edmonton Mall para maglakad-lakad. Andito na tayo sa pinakamalaking mall in North America, guys. Ang West Edmonton Mall. So dito muna kami bababa ng aming kinain. At sobrang busog na busog kami. Nandito tayo sa Uniqlo. Ito talaga yung una namin pinuntahan kasi wala to sa Saskatchewan. Gusto ko na nga lumipat dito kasi ang dami talaga maraming food options na mura. Isa lang yung tax. And ang daming mapupuntahan. Hit-tech. Yeah. Pang lalaki pa babae? 24 lang. I like this. Short sleeve.
Hindi ka. This one. Yeah, diba? Tsaka ito. Kaso labas yung pusot ko dito, ayoko niya. Lahat malaki. Diba, Jeffrey? Ito, manipis. Ba? Sobrang laki ng West Edmonton Mall, naligaw na kami. Naligaw na tayo, nakadalawang balik tayo doon sa ano yun, no? May ice skating. Nanap namin yung water park. Parang ano siya, ano mas malaki, Mawa ito. Piling ko to. So sabi sa Google guys, mas malaki daw ang Mall of Asia in terms of space. And then yung West Edmonton Mall naman, mas malaki yung numbers of stores located here than Mall of Asia. So, finally guys, nakita na rin namin yung water park here in West Edmonton Mall. Nakailang ikot kami, parang ilang beses kaming nawala, kakahanap. So, nakita naman namin to before, nung pag nagpupunta kami here in Edmonton. So, dito lang kami guys sa may The Ship, yung nasa likod namin. Kakatapos lang namin mag-picture. Picture lang. Picture. So, nakita namin yung Chick-fil-A guys, and then yung Potato Corner. Kaso busog na busog pa kami. Gusto sana namin itry. Oh, may Chipotle na rin pala dito. No? Kasi nung pumunta tayo dati dito eh. Ano? Hours ago, wala pa. Wala pa nga. Yung Potato Corner lang, meron na. Parang gusto kong itry. Siyempre, try natin. Wait lang, pakita ko. So, nag-decide kami guys na bumili ng take-out and then sa hotel na lang namin kainin para matry lang natin itong Chick-fil-A. So, try namin siya. So,
So, bago kami pumunta ng hotel or umuwi ng hotel, guys, ano muna kami, daan muna kami dito sa TNT para bumili ng siopaw. Grabe, ang daming options dito. Ang sasarap. Parang gusto ko na talagang lumipat dito sa Edmonton. TNT, ang daming options. Mura yung mga pagkain. And then, Seafood City. Ayan, siopaw na paborito ni Jeff. Chicken buns. Ayan, barbecue. Then, nakita ko rin may skincare section din dito yung TNT na galing Korea. Parang napapaisip ako. Lipat na tayo dito. Bukas na. Tayo na lang kita. Na, dito. Ikaw na lang bumalik. Jeffrey, 769. Magkano yung binibili mo sa ano? Maybe. Keep frozen. O, pag bumili natin yan, ilalagay natin saan? May ano ba sa hotel? Mini fridge. Ilan? Maliliit lang to. 6 pieces. Barbecue, tsaka pili ka ng iba. Chicken. Saan yung chicken? Parang wala eh. Chicken buns. Ito natin yung frozen eh. Oo, ito na lang. Beef naman. Kaso hindi ako makain nito eh. Beef. Barbecue na lang, dalawa. O, dito tayo umikot kasi tingnan natin yung ano dun. Yan na ano, yogurt. Banana, yeah. Banana flavor may. Meron ding strawberry, pero ito yung na-try ko sa Korea noon, masarap to. Yung... Yakult. Ito na, binili ko na yung Yakult. Yung mga ano... Good morning, guys! So, uwi na kami. Ang lamig dito sa Edmonton. Nag-check out na kami sa aming hotel kasi para dire-diretso na kami. Balak namin mag-stop over sa Krispy Kreme. So, dito kami nag-check-in sa Hilton Garden Inn, West Edmonton. Thank you, honey! Sarap ng tulog ko. Dati po nagta-travel kami. Sabi ko kahit may matutulugan lang kami for one night. One time meron kami na-book. May na-book ako sa Calgary. Ano nga yung kwento ko? Tawag ito, may na-book ako ng hotel sa Calgary, Maalimuom. Hindi kami nakatulog. Nagpapapalit kami ng room kaso fully booked daw sila. So, sabi ko, since then, pag nagbo-book ako ng hotel, tawag dito talagang chinecheck ko yung amenities talaga. And then, one time sa Milan, Italy, nag-book din ako ng hotel. Tapos, sabi ko, parang may mabaho sa CR. Nilinis ko nga ulit kasi may dala akong, wipe, sanitizer. Di ba yung sa Italy? Yung may binook tayo. Tapos, parang feeling ko, may bed bag. So parang since then talagang naging mapilit na kami sa hotel. Kaya kahit na sinasabi mong one night yan, yung peace of mind mo na parang hindi malinis, yung parang lagi mo iniisip baka may bed bugs, ganyan. Yun. So thank you, Yani. Ang sarap ng tulog ko, grabe. Ang linis ng hotel. Kaming hilik eh. So pumunta na kami sa Krispy Kreme. Parang this is our first time na matatry namin yung Krispy Kreme dito sa Canada. Ang bukas daw nun ay 7 AM. So, check natin. It's currently 7:45. So, maaga talaga kami nag-check out para dire-diretso na rin kami pa uwi. Bye, hotel!
Magpapagas muna kami dito guys sa sa may superstore. Mura, $1.20 lang. So, dadaan muna kami ng Seafood City pala. Kasi malapit lang naman dito. Tingnan tayo ng ng bread. Parang ang sarap ng bread kahapon eh. Nung nag-check kami ng mga paninda. Tapos meron pala silang fresh na mga isda. Tapos papakaliskisan mo doon, no? Tsaka, sarap nun, fresh. Seafood City sign. Ang sarap, no? Ano yan? Mamon? Oh, yema. Ang sarap yan. Magkano? 990. Pumili ako nung ube pan de leche. Tapos yung mainit na pandesal. Gusto ko nga tumira dito, daming pagkain eh. Sarap. Dito pa lang Seafood City, buhay na tayo. Oh, di pa bukas. Tapos parang mura, no? Kaysa sa sa atin. 650 lang to. Oh, mainit pa. Masarap sana kung may dairy cream. No? Tapos kape. Kaso wala tayong kape. So, tubig ka na lang. Mamaya namin kape. Sarap. Sarap, lambot. Sarap pag may cheese or peanut butter. Harino. Puro tinapay tayo So, papunta na tayo sa Krispy Kreme. And then, after mag-uwi na. Dito na kami guys sa Krispy Kreme. So, nakabili na tayo guys ng Krispy Kreme. Kumain na kami dun sa loob. Kaso hindi Krispy Kreme yung kanain eh. Pandesal. So, ayan. With pandesal pa na leftover. And then, bumili kami ng coffee and hot chocolate. Tapos, ready to go home. Holton Creek pala yan.
kami red sa long drive. Kahit short drive lang. Diba? Subukan mag-drum healer pa nga. Drum healer sana. Maganda to dun eh. Kasi diba para matas yung rough, yung trail. Hey Meta, start recording. May makikita kang bison daw na nag-aano. So napa-side trip kami dito guys sa Elk Island National Park. Kasi nadaanan namin siya along the highway. So sabi ko, sige nga check natin. Sana kung may pula pa yan, no? Hindi, maganda na rin kahit ganyan. Kaya pala ang mga tao ay ayun ba yan? Kakamping for Huling serenity. Kumbaga, huling hirit sa tag-init. So, ang Elk Island is known for being a leading center for bison and elk conservation in North America. And Elk Island National Park, UNESCO designated biosphere reserve pala to. Dami namin nadaanan ng mga nag-aano. Ano tawag sa ganong sports? Skating? Yun, nag-skating. Ganda, para kang nasa Nami Island. Kala mo nakarating na sa Nami Island eh. Jeffrey, tingnan mo yung taas. Ang ganda. Ang ganda dito yung 360. Moss Lake. Dito na daw. Oo nga, mag-aano ka na lang dyan kung saan ka magpa-park. May mga lake na dyan eh. Dito kami guys, sa lake. Bigla ang punta sa lake. Hindi pa kami nakapunta dito eh, so chinag lang namin. So nagdoble ako ng sinuot ko kahapon, hindi kami prepare. Malamig. Check natin tong lake dito. It's Saturday today, kaya maraming nag-e-explore. Manipis yung aming suot. Lamig. Matagos yung lamig. Parehas na yung damit ko. Manipis. Ito lang kami guys, picture lang. Picture.
So, tapos na ang aming pag-explore dito sa Elk National Park. Hindi na namin nakita yung mga bison kasi kailangan pang mag-trail papunta dun sa loop. Hindi kami nakapang tawag dito? Kasi hindi naman, Yung unplanned naman kasi ito eh. yung attire namin masyadong malamig sa labas. Sumusuot yung lamig. Next time. Yeah, next time naman. Bigla lang naman yung punta dito eh. Yeah, sayang. Pero at least nakita natin yung loob nung Wala man lang gumalang bison sa daan namin. Sayang. So, dito kami nag-stop over guys sa Lloydminster. Hindi na ako nag-take ng mga clip kasi nakatulog ako. Hindi ako nag-drive. So, nag-stop over kami here sa A&W here in Lloydminster. Driving mo. Order kami na. Chicken BLT. Pagutom. 2 hours na lang, no? 10:45 nasa bahay na tayo. This is your BLT. Suot niya yung niya, oh. Ray-Ban. Say so, I can't say no. Baby, can you